Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos, kaugnay sa banta ng asasinasyon ni Vice President Sara Duterte laban sa kanya at sa kanyang pamilya. Ayon sa presidente, alarming o nakakabahala ang mga sinabi ni Duterte, at dahil dyan ay handa raw siyang lumaban. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, papaano pa kaya ang mga pangkaraniwang mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas, say ni Marcos sa isang video post. Sambit pa niya, yan ay aking papalagan. Ayon kay PBBM, hindi sana umabot sa ganitong sitwasyon kung hinarap ni Duterte ang House of Representatives, na kasalukuyang nag-iimbestiga sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang katotohanan ay hindi dapat itukhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan, ay magsabi ng totoo, at hindi hahadlangan. Patuloy niya, imbes na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Binigyang diin din ni Mr. Bongbong ang kahalagahan ng batas sa isang demokratikong bansa. Kailangan manig ang batas sa anumang sitwasyon, sinuman ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaang magtagumpay ang hangarin ng iba, na hatakin ng buong bansa sa burak ng politika. Magugunita noong Sabado, November 23, nang magkaroon ng online press conference si Duterte at sinabi na nagbigay na siya ng utos upang ipapatay ang Pangulo, si First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez sakaling siya mismo ay mapatay. Dahil sa pahayag ng Vice President, tinag ito ng Malacanang bilang isang active threat. Kalaunan, binawi ni VP Sara ang kanyang pahayag at iginiit na ang banta ay isang babala lamang sakaling siya ay mapatay. Inihalintulad pa niya ito sa kanyang naunang banta na huhukayin ang labi ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. upang itapon sa West Philippine Sea kung magpapatuloy ang mga atake sa kanya. Hindi ito ang unang beses na nagpahiwatig si Duterte ng death threat kay Marcos.